hawak pag-ubig. Sila nga po, alas 6 pa lang ako. Wala yung ilaw. Ng todo. Last year lang ako na attending kayo ba last year? Pagod na ako. Ngunit kailangan kong magpatuloy sa aking paglalakbay. Ito ang dahilan kung bakit patuloy akong nabubuhay. Ang paglalakbay ang aking buhay. Nakikilala ba ninyo kung sino ako? Ako ang taong isinumpa na patuloy na maglalakad hanggang sa wakas ng panahon. Ako si Samuel Pilibin. Mahigit 2,000 taon na ang nakararaan nang ako'y maging saksi sa isang dakilang pangyayari sa kasaysayan ng tao at ng sansinubukan. Isang dakilang pag-ibig na walang itinaktang kondisyon o sukatan. Isang pag-ibig na lagpas pa sa lalim ng dagat at tayog ng langit ang kahulugan. Isang pag-ibig ng pagpapakasakit na kahit ang sariling buhay ay bibigay, matubos lamang mula sa kasalanan ang sanlibutan. Tandang-tanda ko pa ang lahat. Narito ang kasaysayan ni Kristo, ang tagapagligtas.
Dumarating na siya at Maria. Mabuhay si Jose at Maria! Mabuhay ang bagong magkatipan! Mabuhay si Jose at Maria! Oy, hey! Mabuhay si Jose at Maria! Mabuhay ang bagong magkatipan! Mabuhay si Jose at Maria! Maria, Maria, Maria. Maria, magalak ka. Ikaw na totoong pinakamamahal. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya ng Diyos. At narito, maglilihi at manganganak ka ng isang lalaki. At tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. At siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya ay maghahari sa ang kaniyang Jacob magpakailanman. At hindi magwawakas ang kaniyang kaharian. Paano mangyayari ito? Kayong ako'y dalaga. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Ako'y Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Isabel? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ay ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Don't go there, papalo ka. Isabel? Isabel? Highlights nila, ano talaga. Kumusta ka na, Isabel? Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan.
Ikaw ang anak ng Diyos. Iutos mo akong maging tinapay ang batong ito. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ito ang aking kaharian. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng karing ito. Ipinagkaloob ito sa akin at may bibigay ko kanino mang ibig. Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatulog ka! Sapagkat nasusulat, ipinagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at alalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato! Huwag mong subugin ng Panginoon mong Diyos. Ikaw ang bahala. Ngunit tandaan, kung ako yung sasambahin, ibibigay ko sa iyo ang aking kaharian at hindi ka maghihiya. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan at kadakilaan ng kaharian ito. Bakit? Ayaw mo bang maging makapangyarihan? Lumayas ka, Satanas! Sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Magdalena, lumabas ka! Magdalena! Magdalena! Lumabas ka rin! Magdalena, lumabas ka! Narito si Magdalena! Magdalena, lumabas ka! Lumabas ka rito! Masama babae! Magdalena, lumabas ka riyan! Dapat sa babae na yan! Hawakan siya! Hanggang sa mamatay! Hawakan ang babae yan! Tumuan na! Isa yung masamang babae! Ang dapat sa ganyan babae! Isa siyang masamang babae! Isa ninyo ang kayong takas! Isa siyang masamang Huwag isang bibiliwan! Parang awan siya na! Guro! Ang babae ito ay nahuli sa pakikabit! Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang mamatay ang babaeng tulad niya. Ano ang masasabi mo? Ano ang masasabi ninyo sa kasalanan ng babaeng ito?
maliban sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Nasaan na sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo. Wala po. Hindi rin kita parurusahan. Pumayo ka at huwag ka nang magkasala. Sinasabi ko sa inyo, mapapalad ng mga mapagkumbabang loob, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nahahapis, sapagkat sila'y aaliwin. Layan mo ko! Layan mo ko! Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos sa kataas-taasan! Ipinakikiusap ko sa iyo! Huwag mo akong pahirapan! Iniuutos ko sa inyo na nananahan sa katawan ng lalaking ito. Layuan ninyo. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Umuwi ka na sa inyong bahay at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ng Diyos sa iyo. Makinig kayo. Mapapalad ang maamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad din ang mga nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Jesus! Anak ni David! Mahabag ka sa akin! Jesus! Anak ni David! Mahabag ka sa akin! Tawagin niyo siya. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Nais ko pong makakita. Tulungan niyo po akong makakita. Pumayo ka ng iyong lakad. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Nakakakita na ako! Nakakakita na ako! Nakakakita na ako! Nakakakita na ako! Salamat po, Panginoon ko. At kayo na nga, mapapalad ang mahabagin, sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Kung may hipok ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, naniniwala akong gagaling na ako sa aking karamdaman. Sino ang humipo sa akin? Ako po, Panginoon. 12 taon na akong patuloy na dinudugo.
Naubos ko na ang aking salapi sa pagpapagamot. Subalit hindi pa rin ako gumagaling. Naniniwala po ako na kung may hipo ko lamang ang iyong damit, ay gagaling na ako. Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa karamdaman mo. Tandaan ninyo, mapalad din ang mapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging anak ng Diyos. Panginoon! Panginoon! Tulungan mo ang aming anak! Buhayin mo siya! Tulungan mo ang aming anak! Buhayin mo siya, Panginoon! Buhayin mo ang aming anak! Buhayin mo ang aming anak, Panginoon! Salamat! Salamat po, Panginoon! Salamat po! Papuri sa Diyos sa kataasan! Papuri sa Diyos. Ipamalita ninyo, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Panginoon, wala nang kapatid namin si Lazaro. Patay na siya. Panginoon, kung naririto ka, nasin sana'y hindi namatay ang aking kapatid. Nilalaman ko na ngayon, ano man ang iyong hingin sa Diyos, ay ibibigay ng Diyos sa'yo. Ang iyong kapatid ay muling nabubuhay. Nalastas kong siya'y babangong muli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y patay ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mamamatay. Sinasampalatayanan mo ba ito? Opo, Panginoon. Ako'y sumasampalataya na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na naparito sa sanlibutan. Saan ninyo inilibing si Lazaro? Panginoon, halika, tingnan mo. Alisin ninyo ang bato. Ngunit, Panginoon, 4 na araw nang nailibing si Lazaro at marahil ay nagsisimula ng mabulok ang kanyang bangkay. Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Bakit mo ito pinag-aalinlanganan? Alisin ninyo ang bato. Ano kaya ang kanyang gagawin? Ano ang gagawin? Buhay kaya na sila sa buhay. Kaya ni si Lazaro. Si Lazaro? Ama, ako'y nagpapasalamat sa iyo na ako'y dinirinig mo. At batid kong ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit dahil sa mga taong nakatayo ngayon ay sinasabi ko ito upang sila'y
magsumampalatayang ako'y isinubog mo. Lazaro! Lumabas ka! Lazaro! Si Lazaro! Buhay si Lazaro! Buhay si Lazaro! Buhay si Lazaro. Buhay si Lazaro! Purihin ang Panginoon. Buhay nga si Lazaro. Maniwala kayo. Mapalad kayo pag kayo'y inaalimura. At kayo'y pinag-uusig. At kayo'y pinagwiwigaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at mga sayang totoo. Sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Sapagkat gayon din ang kanilang pagkakausig sa mga propeta na nanguna sa inyo. Mabuhay! Purihin ang hari ng Israel! Mabuhay ang haring dumarating sa ngalan ng Panginoon! Buhay ang hari! Mabuhay ang hari dumarating sa pangalan ng Panginoon! Mabuhay! Mabuhay ang hari dumarating sa pangalan ng Mabuhay! Hari ng Israel! Mabuhay ang hari ng Israel! Mabuhay ang hari dumarating sa pangalan ng Panginoon! Sa pangalan ng Kapayapaan sa langit at papuri sa itaas-taasan! Mabuhay! Mabuhay ang hari ng Israel dumarating sa pangalan ng Panginoon! Mabuhay! Kapayapaan sa langit at papuri sa kataas-taasan! Guro, utusan ninyong tumigil ang inyong mga alagad. Kung tatahimik sila, ang mga bato sa daan ang sisigaw ng mga papuri. Jerusalem, kung alam mo lang sana ang daan patungo sa kapayapaan, ngunit ito'y iyong tinanggihan. At ngayon ay hindi mo na ito makikita. Darating ang mga araw na lulusubin ka ng iyong mga kaaway. Magtatambak sila ng lupa sa labas ng iyong mga pader kasama ang iyong mga anak. Walang iiwanan ng iyong mga kaaway na batong nakapatong sa kapwa-bato. Sapagkat hindi mo nabatid nang dalawin ka ng Diyos. Dumating na ang araw natin kinatatakutan. Narito sa Jesus sa Jerusalem. Ano ang ating kinatatakutan? Tayo ang mga pangyarihan dito! Hindi mo ba nakita ang mga tao na sumalubong sa Kanya? Sila'y naniniwala na sa Jesus ay nasa Diyos. Naniniwala din siyang hari ng Israel. Kailangan umisip tayo ng paraan upang ang mga tao ay hindi maniwala sa Kanya. Anong paraan ang inyong naiisip? Kailangan wala sa ating landas sa Jesus na yan. Kailangan siya mamatay. Bakit wag mamaya? Ang kinatna. Sure yun. Nga naman, sa halip na kamakabuti sa atin, ay lalo tayo mapahama.
Ang taong yun ay Tatapusin pa ba natin yan? talagang nakakagawa ng himala. Ano yung napako na sa Mababayaan natin siya. wala tayo sa mabay? Susunod sa kanya ang buong bansa. Love, don't cry. Pag nangyari yun, lulusutin tayo ng mga Romano. Wow! Atake ng ating templo at lilipunin ang ating bansa. Ano ang ating gagawin? Ano, gabi. Ang dumi ko na una sa kanina. Ako na ano. Sa ano meron na Sa akin yun. Kayo'y walang nalalamang anuman. Ni hindi nyo naiisip na nararapat mamatay ang isang tao dahil sa bayan at hindi ang buong bansa ay mapapahamak. Isa lamang siya. Isipin natin na si Kristo, siya'y nanggugulo, inaakit niya ang mga tao at pinaniniwala na siya ang hari ng Israel. Pinahihina niya ang kapangyarihan nating mga namumuno. Kung mawawala ng tiwala ang taong bayan sa mga namumuno sa kanila, babagsak ang kapangyarihan ng bansa. Ano ang halaga ng isang Galileyong ito kung ikukumpara sa buhay ng bansa? Kung siya'y nakahadlang sa ikaunlad ng Israel, hindi ba't marapat lamang at maglilingkod sa Diyos ang alisensya? Higit na mabuting ang isang tao ay mabuksa kaysa ang buong bansa ay malipol. Yan ang marahil ang mabuti. Ang siya'y mamatay. Tama! Ipapatay natin si Kristo! Kailan naman natin gagawin ang binabalak natin sa Kanya sa lalong madaling panahon? Ngunit huwag sa araw Pasko. Baka makagulo ang mga tao.
Gagalang-galang ng mga punong saserdote at mga pinunong bayan. Ipagpamanin ko ninyo ang aking pagpasok. Subalit, may isang tao na nais makipag-usap sa inyo. Mahalaga daw po ang kanyang sadya. Sino ka at ano ang iyong sadya? Wala, hindi na ako isa. Sino ka? Inuulit ko, ano ang iyong sadya? Ako po si Judas Iscariote, isa sa mga alagad ni Jesus. Nakarating sa akin ang balita na nais niyo siyang matakip. Tutulungan po ba? Tutulungan ko po kayo upang madaliin niyo siyang mahuli. Totoo ba ang sinasabi mo? Totoo po. Judas! Kapag nagawa ko yan, bibigyan ka namin ng salapi. Ay, nalimutan niya sa kasama ko. 30 pirasong pila Taas? kapalit ng pagdakip kay Jesus. Kailan namin siya madadakip? Sa lahat ng panahon, hihilingin kong sumama sa akin ang ilan sa inyong mga tauhan. Mabuti kung gayon. Sige, lumakad na kayo. Tapos na ang ating kinatatakutan. Wala na tayong problema ngayon. Magsitigil na tayo dito. Juan, Santiago, Arthur, Pedro, samahan ninyo ako. Saan ba nakita? Dumito na kayo at makipagbuyat sa akin. Mananalangin kayo para hindi kayo matalo ng tukso. Oh, Ama ko, kung ibig mo'y alisin mo sana sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Gayunman, huwag nawa ang nais ko, kundi ang ibig mo ang siyang masunod. Pedro, natutulog ka ba? Hindi ka ba makapagbantay ng isang oras man lamang? Magbantay ka at manalangin upang huwag kang madaig ng tukso. Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka rin ng iyong anak. Iyamang binigyan mo siya ng pamamahala sa lahat ng tao upang mabigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Sinasabi ko ito samantalang nasa mundo pa ako upang madama nila sa kanilang puso ang aking kagalakan. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita
Kinabuhian sila ng mga tagamundo dahil hindi sila tagamundo. Amang banal, hindi ka nakikilala ng mundo. Subalit nakikita kita at nalaman ng mga ito na ako'y sinugo mo. Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Sapat na iyan. Dumating na ang oras. Bumangon na kayo. Narito na ang magkakanulo sa akin. Ang taong mahalikan ko at lalapitan ang siya ninyong hulihin at dalhin. Sino ang inyong hinahanap? Jesus sa Nazaret! Ako si Jesus. Magandang gabi, Guro. Kaibigan, sa anong dahilan ka naparito? Judas, sa isang halikbaga ay pagkakanulo mo ang anak ng tao? Huwag mong hayaan ang gulo! Pedro, isalong mo ang iyong tabak. Lahat ng gumagamit ng tabak ay sa tabak mamamatay. Akala mo kaya'y hindi ako makatatawag sa aking ama kung ibig ko? At makapagsusugo siya kaagad ng 70,000 anghel. Subalit paanong matutupad ang isinasaad sa kasulatan? Naparito kayong may mga tabak at mga pamalo para hulihin akong tulad ng isang magnanakaw? Araw-araw akong nagtuturo sa templo kasama ninyo, ngunit hindi ninyo ako hinuhuli. Dala ni Jesus! Hindi ba't ikaw ay isang alagad ni Jesus? Babae! Hindi ko siya nakikilala! Ikaw nga! Kasamahan ka rin ni Jesus na taga Nazaret! Hindi ko siya nakikilala! At hindi ko alam ang pinagsasabi mo! Hindi ba't ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Sa katotohanan, ikaw nga ay isa sa kanila. Ikaw ay Galileo sapagkat nakikilala ka sa iyong pananalita. Isinusumpa ko! Hindi ko nakikilala ang taong sinasabi mo! Sumusumpa ako! Hindi ko siya kilala! Bago tumilao ang manok ng 2 beses, 3 ulit akong ikakailang. Patawad po, Guro. Patawad. Patawad.
Sino ang taong ito? Bakit niyo siya dinala rito? Ano ang inyong binabaratang laban sa kanya? Siya sa Jesus sa Nazaret! Siya sa Mandaraya! Anong sakdal ang dala ninyo laban sa taong ito? Kung siya'y hindi gumagawa ng kasamaan, ay hindi sana namin siya dinala rito. Kung ang bumubuo ng Sanhedrin na mga paangunahing pinuno ng bayan ay nagdadala sa iyo ng isang taong nararapat sa parusang kamatayan, kailangan pa bang itanong kung ano ang paratang laban sa kanya? Wala kami maglaban ng parusang kamatayan! Wala! 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 Ako ba'y Hudyo? Ang iyong mga kababayan ang nagdala sa iyo rito. Bakit? Ano bang nagawa mo? Hindi sa mundong ito ang aking kaharian. Kung sa mundong ito ang aking kaharian, sana'y ipaglalaban ako ng aking mga alagad upang huwag akong madakip ng mga Hudyo. Hindi sa mundong ito ang aking kaharian. Kung gayo'y isa kang hari? Opo. Ako'y hari. Iyan ang layon sa aking pagkakasilang upang sumaksi ukol sa katotohanan. Ang lahat ng umiibig sa katotohanan ay nakikinig sa akin. Ano ang katotohanan? Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Gayon din ang naging pasya ni Herodes, kaya't ipinabalik siya rito. Walang nararapat sa parusang kamatayan, kaya't ipahahagupit ko na lamang siya. At pagkatapos ay palalayay ko na. Patayin ang tao yan! Patayin! 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 Ayon sa iyong kaugalian, papalaya ako ng isang bilanggo tuwing Pasko. Ibig ba ninyong palayain ko ang nakabilanggong si Barabas o si Jesus na hari ng mga Hudyo? Huwag siyang palayain! Barabas! Barabas! Hagupitin ninyo ang taong ito. Huwag! 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 Ang kanyang mga mata, ang maawa at nangungusap niyang mga mata, bakit patuloy niya akong sinusundan? Ang kanyang mga mata, bakit tila nanunumbat? Sumumpa ako sa kanya na kahit mamatay akong kasama niya, ay hindi ko siya papabayaan. Ngunit dahil sa aking kahinaan, iniwan ko siyang nag-iisa. Walang kalaban-laban.
Nakita ko nang siya ay durahan sa mukha. Nang siya ay walang awang nagupitin. Nang siya ay libagin at butungan ng kuro ng tinig. Nakita kong lahat. Pero ako, si Pedro, ang tinaguriang bato ay walang nagawa. Bakit hindi na lang ako kinain ng mga asong ulol? Bakit hindi na lang ako tinamaan ng mga kidlat? Sana hindi ko maramdaman ang bigat ng sumbat sa aking dibdib. Bakit ako pa kailangan gumawa ng walang kapatawarang bagay na ito? Bakit ako pa? Bakit ako pa? Wag! 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 Tama na! Tama na! Hindi ko na kaya! Hindi ko sinasadya! Tama na! Tama na! Pinagsisisihan ko na ang lahat! Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Mabuhay! Hari ng mga Hudyo! Ibibigay ko siya sa inyo. Ngunit gusto kong malaman niyo wala akong masumpang kasalanan sa kanya. May batas kami! At tayo, hari! Dapat siyang mamatay dahil nagpanggap siyang anak ng Diyos! Ipako sa krus! Ipako sa krus! Taga saan ka ba? Ayaw mong sumagot sa akin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka? O ipapako ka sa krus? Wala kayong kapangyarihan sa akin. Maliban sa binigay sa inyo mula sa langit. Kapag pinalaya mo siya, hindi ka kaibigan ni Cesar. Ang sino mang nagsasabing siya ay hari ay kalaban ni Cesar. Basta ninyo ang inyong hari! Patayin! Wala kaming ibang hari maliban kay Cesar. Kay Cesar! Wala kami maliban kay Cesar. Wala akong kasalanan sa dugo niya. Kunin niyo siya at ipako sa krus.
Bakit ko nagawang ipagkanulo ang aking guro? Nang dahil sa 30 pirasong pilak, ipinagpili ko ang aking Panginoon. Bakit ko nagawa ang karubal-tubal na bagay na ito? Judas! Bakit ka pa isinilang? Isaan sa ito! Nalalaman ng buong mundo ang aking ginawa. Matatala sa kasaysayan na ako si Judas. Ang taong nagkaroon sa anak ng Diyos. Isang napakalaking kasalanan ang aking nagawa. Isang kasalanan walang katawaran. Bakit hindi pa ako labori ng mga bundok? Bakit hindi pa ako kunin ang nagkakalipuyong dagat? Bakit hindi pa ako tabunan ng mga lupa? Sadyang wala ng pag-asang kalalabi sa aking buhay. Wala ka ng pag-asa. Wala kang pag-asa. Budas! Wala kang pag-asa. Wala kang pag-asa. Sige! Lakad sa iyong kalbaryo! Pasanin mo ang iyong gus! Sulong sa iyong kalbaryo! Sinasabi mong ikaw ang anak ng Diyos! Lakad! Sige! Pasanin mo ang iyong kalbaryo! Lakad! Lakad sa iyong kalbaryo! Sinasabi mong ikaw ang anak ng Diyos! Pasanin mo ang iyong gus! Ang aking bunso. Ano ba ang naging kasalanan niya? Pinarusahan ka ng ganito. Hindi ko matiis na makita ka sa kabagabag mong kalagayan. Hayaan mo ako ang magpasa ng iyong krus. Ako na ang aako sa lahat. Dahil ano pa ang halaga ng buhay ko kung hindi naman kita makikita. Masakit sa aking dibdib na makita kang nag-ihip. Para bang mabuo ang aking hinto. Kaya bitiwan mo yung krus at ako ang magdadala. Ina, pahirin mo ang luha sa iyong mga mata. Ang aking ama ang kakalinga sa iyo. Hindi ko maibibigay ang
krus sa iyo. Ina, huwag ka nang umiyak. Dahil ang iyong pagluha ay lalo lamang nagbibigay ng sakit sa anak mong iniibig. Babae, umalis ka dyan. Nagpanggap siyang anak ng Diyos. Yun ang kasalanan niya, kaya dapat siyang parusahan. Sige, ituloy mo ang pagpasan sa krus tungo sa iyong kalbaryo. Lakad sa iyong kalbaryo! Hoy! Lalaki! Halika! Pasayan mo ako si Jesus! Panginoon, hayaan mong pahirin ko ang pawis at dugo sa iyong mukha. Tumayo ka dyan! Tayo! Halika! Sige, Jesus! Doon! Tungo sa iyong kalbaryo! Lawan! Lawan! Lumakad ka! Tungo sa iyong kalbaryo! Lawan! Lakad sa iyong kalbaryo! Lakad, Jesus! Tumayo ka yan! Tayo! Sinasabi mong ikaw ang anak ng Diyos, tumayo ka! Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ako ang inyong tangisan, kundi ang inyong sarili at inyong anak, sapagkat darating ang panahon na sasabihin ng tao, mapalad ang mga babaeng hindi nagkaanak at hindi nagpasuso. Sasabihin ng mga tao sa mundo, tapunan ninyo kami, at sa mga purong, takpan ninyo kami. Tayo! Tayo, Jesus! Pagpatuloy mo yung paglalakad! Ayan, pasanin mo muli ang iyong krus! Lakad sa iyong kalbaryo! Sige! Sinasabi mong ikaw ang anak ng Diyos! Lakad sa iyong kalbaryo! Lakad! Anak ng Diyos! Tingnan mo ang iyong sarili! Iyan ba ang anak ng Diyos? Wala kang magawa para sa iyong sarili! Isa ka lang anak ng karpintero! Anak lamang ng isang karpintero! Sige! Lakad pa! Tungo sa iyong kalbaryo! Lakad! Sige! Lakad! Lakad! Lakad, Jesus! Lakad ba? Lakad ba, Jesus?
Ama ko, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ha! Nagligtas yan ng iba. Kung siya ng talagang Kristong Hari, sugo ng Diyos, iligtas siya ngayon ng kanyang sarili. Hindi ba't ikaw ang Kristo? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili, pati na kami! Hindi ka ba natatakot sa Diyos ngayong mamamatay ka na? Talagang dapat tayong mamatay dahil sa mga kasalanan. Subalit, ang taong ito'y walang anumang ginawang masama. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina.
na doon si Judas? Hindi mo ba nakita? May nakabigti kanina doon sa puno. Nung inapa ako sa kursiyan. Ay, hindi mo nakita? Wow, ako lang nakakita. Pangatay. Hindi mo nakabigti kanina, diba? Sa puno. Hindi mo rin nakita. Mabuti naman, Porsche. Bakit mukhang matamlay ka? Marahil ay napagod ka Natanggap sa mo iyong ba ang paglalakbay. aking kalatas? Oo. Subalit, Pinalaan na kita, Porsche. Subalit, hinatulan mo pa rin siya. Siya na isang taong matuwid at walang kasalanan. hindi ako ang umadol sa kanya. Subalit, ikaw ang nagpatibay ng hatol sa kanya. Ang mga pinunong bayan, ang mga matatanda, ang mga taong maling na gayon, wala na ako nagawa pa. Sadyang wala kang magagawa sa buhay ng Jesus. Dahil ikaw at ang pinunong bayan ay hindi nakakakita ng katotohanan. Oo, dilat ang inyong mga mata. Subalit bulag naman ang inyong paniniwala at pananalig. Huwag mong sabihin. Ang iyong pananalig ay naka-Jesus na rin. Matagal na, Poncio. Alam mo bang, sa aking panaginip, ay nakita ko si Jesus na naluluklok sa kanan ng Diyos. Siya'y napaniligiran ng umaawit ng mga anghel. Ang kanyang maamong mukha at mata ay tumatagos sa aking katauhan. Ang kanyang malamig at matamis na tinig ay punong-puno ng kabanalan at katapatan. Marinig ko lamang ang tinig na iyon. Ako'y napupuspos na ng kapayapaan. Kalokohan! Ang panaginip ay panaginip lamang. Iyan ay walang katotohanan. Subalit totoo, Poncio, nararamdaman ko ang totoo ang lahat sa aking panaginip. Totoong si Jesus ay anak ng Diyos. Hindi totoo yan. Bakit ayaw kang maniwala, Poncio? Dahil ba sa napakababaw ng iyong paniniwala? O higit mong pinaniniwalaan ang pinananaligan ng salita ng pinunong bayan? Oo, kayo'y makapangyarihan. Subalit ang iyong kapangyarihan ay ipinagkaloob lamang sa iyo ng may masigit na kapangyarihan at iyon ay ang Diyos. Tandaan mo, Poncio, malapit nang dumating ang sandali na mamumulat ka sa katotohanan. At kapag dumating ang araw na iyon, iiyak kayo at magsisisi. At malalaman niyo ang inyong hinamak at hinatulan ay tunay na anak ng Diyos. Si Jesus ay anak ng Diyos. Ang mga babae nga naman. Napakadaling maniwala. Nang dahil lamang sa isang panaginip ay nangangatal na sa takot. Nalulungkot ako. Ibig kong maliw. Ilabas ang mga mananayaw.